So kung ako po tatanungin, dapat when we are going to teach a lesson to other government offices, hindi po dapat in a way that will violate constitutional provisions. So, there is going to be a clear violation po talaga of Article 2 Section 15 of the Constitution. Once it is signed into law po by President Bongbong Marcos, is unconstitutional po for being violative of Article 2 Section 15 of the 1987. Nagkaroon ba talaga ng face-to-face meeting yung chairman ng Committee on Appropriations sa Aldico at si Grace po? As in face-to-face para pag-usapan to? O walang nangyaring ganung meeting? At tangi po naman nag-usap dito ay sila-sila. Kung sino sila na yon, yung nga po sana ang malantad rito para matigil na po ito. Kapag pinag-uusapan natin ang interest of public welfare, hindi na po siguro kinakailangan pa na maghintay, di ba? Opo, ng reklamo at ingay. Nagkukusa na po sila dapat. Kung hindi pa ho nag-ingay dito ang mga tao siguro, baka hindi pa kayo kikilos eh. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi, 5,000 pesos. Alright, welcome back mga kabataan. Magandang buhay ho. Kamusta ang lahat? Ako po ay nagbabalik na naman para ho magbahatid sa inyo ng komprehensibo na naman na mga balita at impormasyon na may kinalaman ho sa PhilHealth. Hoy, ang PhilHealth talagang napakaingay. Sino bang dapat sisihin nito mga kabalitaan? Yung gobyerno or yung mga nasa yung mga, alam niyo na, yung mga nasa loob ng PhilHealth, malay natin kung anong mga pinanggagawa ho dyan. But kahit pa man, ay hindi dapat ma-zero yung ating PhilHealth mga kabalitaan dahil nga po ay yun ang pinakapangunahing pangangailangan or kailangan ho ng mga sambayan ng Pilipino, lalo na ho sa mga mahirap nating kababayan. Di po ba? Pero sa paksaw natin ito ay may paliwanag ho ditong si Attorney Neil Abayon. Abayon ba yung apelyido ni Attorney Neil? Yes, Abayon. Kung ito ba ay unconstitutional sa pag-zero budget ng PhilHealth. Pero bago pa po dyan, uunahin muna natin itong si Manong Ted. Kasi nga, parang binito na yata yung ano eh. Yung ibig natin sabihin niya binito, yung parang hindi mo na pepermahan yung national 2025 national budget. Di po ba? So kaya medyo nagkakaroon ho dito ng ano bang dapat nating sabihin dito? Pagkakatakot? Tama ba yung word na yun? Or pagkakailang? Tama ba yung word na yun? Parang naiilang pirmahan eh. Parang nagdadalawang isip si President Bongbong Marcos. So, ito po, bago pa po ang lahat, ay ipapakita ko pa pala po muna sa inyo itong si Attorney Neil Abayon, no? Para maintindihan kung ito ba'y unconstitutional. Tapos didiretso tayo kay Manong Ted. But before that, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at pindutin ang notification bell. Then i-share nyo po ito para malaman ng karamihan ang mga ganapan sa ating lipunan. At itong pakiusap po natin, kung may makita ko kayong kunting ads na papasok ko sa ating video, huwag niyo pong i-skip yan. Kasi dyan lang ho tayo makakakuha ng pambili ng 3-in-1 coffee, yung toasted na pandesal at palaman ho. Yung peanut butter at kung ano-ano pa po. So kasi nakakapuyat yung mag-reaction video. Diyan lang tayo kumukuha ng lakas ng loob. No? Kaya pakiusap ko, huwag niyong i-skip, hayaan niyo lang muna. No? Dahil ano lang po para naman po makakatulong ho kayo sa amin. Kasi sinasabi ho nila na binabayaran daw yung mga vloggers ng mga Duterte, itong Troll Farms daw. Sinasabi ho nila na binabayad ng Pogo. Ay nako. Sarap no kung may magbabayad sa atin mula sa Pogo. Ang laki ng pera no. Anyways, tuloy ho tayo at bago pa po ang lahat, panoorin niyo po muna itong mga aktibo ho sa HUAD Committee na mga participants
na bumabatikos kay VP Sara Duterte, kay President Rodrigo Roa Duterte, at kay Pulong Duterte, sa lahat ng mga Duterte na nambabatikos. Panoorin nyo, ito po yung mga pagmumukhaw nila. Kayo na pong bahalang humusga sa darating na election, 2025 elections, mga kabalitaan. Alright, panoorin nyo po. Alam nyo na. So ayun, nakita nyo na po mga kabalitaan. So kayo pong humusga dyan. Bahala na ko kayo kasi nasa dulo lang ho ng inyong mga ballpen. Nakasalalay ho yung karera sa politika nitong mga nakikita nyong mga pagmumuka na aktibo hong sumusuporta sa WAD Committee, mga kabalitaan. Ngayon po ay tatalakayin na natin at papakinggan itong usapin ho sa PhilHealth. Zero budget ay unconstitutional ba o hindi? Ibibigay ko na po kayo sa ating matalino at bagitong abogado na si Attorney Niel Abayon, mga kabalitaan. So what's up guys? I'm back for another video at ngayon pag-usapan po natin yung pagbigay ng Kongreso ng zero budget dun sa subsidy po ng PhilHealth. So i-discuss ko po kung meron bang constitutional provision or batas na nalabag yung Kongreso sa pagbigay po nila ng zero budget. Okay, so unang-una po klaruhin muna natin yung facts ng discussion natin. So yung pinaka-facts po natin dito is very straightforward. Yung Congress po ay nagbigay ng zero budget para po sa subsidy ng PhilHealth. For further clarification, subsidy po yung zero, hindi po yung operational expense ng PhilHealth. Magkaiba po kasi yun. So yun lang po yung facts natin. Congress gave zero budget for subsidy purposes sa PhilHealth for the year 2025 po sa General Appropriations Act. And yung magiging main arguments po dito is of course Congress, the power of the purse of Congress, and yung right po natin as citizens of the Philippines. So unahin ko po muna i-discuss yung power of the purse ng Congress. So as we have already discussed numerous times po sa previous videos ko, yung Congress po has the power of the purse, meaning sila po ang may kapangyarihan mag-determine kung ilang amount ng pera ang i-allocate nila for certain government offices. One of which is yung PhilHealth po, considering yung PhilHealth is a government-owned and controlled corporation, specifically servicing the Filipino people via its National Insurance Program. Okay, so meron po talagang power yung Congress to determine kung ilan yung budget na ibibigay niya sa PhilHealth. So ang next question po natin regarding the power of the purse of Congress and its legislative function to enact laws is that absolute ba yung power of the purse at yung legislative function nila? At ang sagot po dyan is hindi po absolute yung power na yan ng Congress, because ang kapangyarihan po ng Congress is still limited by the numerous provisions of the Constitution. So in other words, pag gumawa po ng batas ang Congress, specifically dito sa discussion natin is the General Appropriations Law, dapat po yun sumunod sa mga constitutional provisions na nakalagay sa ating Constitution, which is yung Bill of Rights under Article 3 at yung mga fundamental state policies and principles under Article 2. And all the other numerous provisions po, kailangan sundin yun ng Congress pag gumawa sila ng batas. Otherwise, pwede po ma-declare as unconstitutional yung batas na ginawa nila. Katulad po ng General Appropriations Act. Okay, so ngayon punta naman po tayo sa karapatan natin, tayong mga Filipino citizens, tayong mga ordinary citizens, laban dun sa ginawa ng Congress sa pag-zero budget sa subsidy ng PhilHealth. So yung i-discuss ko po dito will be Article 2, Section 15 of the 1987 Constitution. So
nakalagay po dyan is that the state has the duty to protect and promote the right to health of the Filipino citizens and to instill health consciousness among the people. So from the very definition po of the constitutional provision, trabaho po ng state protektahan at i-promote yung right natin to health. Okay? So yun po muna yung i-discuss natin. So ngayon, ang question, paano ba papasok yung pag-zero budget sa PhilHealth subsidy, yung right to health natin? So kung titingnan po natin, ang PhilHealth po is the national insurance program of the government for all its Filipino citizens. So lahat po ng Pilipino covered ng PhilHealth. And that is because under the Universal Healthcare Law po natin, automatic po lahat tayo members agad ng PhilHealth or ng National Insurance Program ng government. So kung titingnan po natin, since all Filipinos are members of said program, lahat po tayo pwedeng maapektuhan yung right natin to health sa pagbigay po ng zero budget subsidy ng Congress sa PhilHealth for 2025. So in other words po, ulitin ko para mas maintindihan po natin, lahat po ng Filipinos are automatic members of PhilHealth. Okay? Whereas i-compare po natin yan sa other health services programs ng government, hindi po lahat ng Pilipino ay qualified doon, di ba? Because in the most basic social service programs of the government in relation to health, one of the requirements po laging hinihingi dyan is certificate of indigency. Hindi naman po lahat ng Pilipino magka-qualify doon. Pero dito po sa PhilHealth, lahat tayo ay automatic members. Therefore, lahat po talaga tayo ma-apektuhan dun sa pag-zero budget nila sa PhilHealth for 2025. Consequently, that will affect our right to health kasi kung mag-collapse po yung insurance structure or yung insurance program ng PhilHealth, then there is a risk para po sa ating mga Filipino citizens who are all members of PhilHealth na maapektuhan yung right natin to health kung in case mangailangan po tayo ng insurance coverage from PhilHealth. So, di ba, dito po sa PhilHealth talaga kung makikita po natin from the poorest of the poor po na Filipino citizen all the way po to the billionaires ay talagang maapektuhan dito because yun nga, we are all members of the PhilHealth under the Universal Healthcare Act that was recently enacted. And alam ko naman po na yung argument dito ng Congress and yung, I think it was the Secretary of Health, yung pinaka-recent na napanood ko na meron daw, yung according sa Secretary of Health, meron daw 150 billion in reserves yung PhilHealth whereas yung sa Congress naman yung sinabi nila 600 billion daw. So regardless kung alin po dun yung totoo, 150 billion or 600 billion, ako po hindi ako ekonomista ha, therefore hindi naman ako makabigay talaga ng expert opinion whether there is really a high chance na mag-collapse nga yung insurance program ng PhilHealth. So para po dyan, I suggest panoorin nyo po yung mga expert opinions ng mga other individuals na gumawa po ng videos at doon thoroughly makikita nyo, in-explain nila na meron pong risk talaga of collapse pag hindi bigyan ng subsidy yung PhilHealth for 2025. So ngayon punta naman tayo dun sa second portion ng Article 2 Section 15 which states there that the state shall instill health consciousness among them or among the Filipino people. So kung makikita po natin, sabi, kailangan gumawa ng paraan yung state para maging health conscious tayong mga Pilipino. So paano po ba maepektuhan yung pagiging health conscious natin dito sa pag-zero budget nila sa subsidy ng PhilHealth? Kung makikita po ninyo dyan sa comment section ko sa numerous social media accounts ko, one of the most common questions nakikita ko lately is kung pwede ba daw hindi na sila magbayad ng premium sa PhilHealth nila. Okay? So, makikita po natin from those comments na yung actions pa lang ng Congress sa pagbigay po ng zero budget, it already gave a misconception to the Filipino people na hindi po maging health conscious considering kung yung Congress nga hindi nagbigay ng subsidy sa PhilHealth, bakit daw yung mga ordinary citizen magbabayad pa ng premium from their own personal funds? 'Di ba kasi yung subsidy po kasi sa PhilHealth that comes from taxpayer funds, 'di ba? Ngayon nagkakaroon po ng misconception na yung ordinary citizen, bakit siya magbibigay from his personal funds kung yung government nga hindi nagbibigay from taxpayer funds? So dun po makikita po natin na naapektuhan yung pagiging health conscious ng Filipino people in relation po dun sa premium payments sila sa PhilHealth. And sa tingin ko po kaya meron mga ganun comments akong nakikita kasi this one I also mentioned this principle already numerous times in my other videos na when Congress acts po kasi it is acting in representation of the people, therefore it is as if the people themselves have decided, di ba? So kung yung mga leaders po natin sinabi nila na zero budget yung PhilHealth, syempre ikaw as an ordinary citizen magkakaroon ka rin ng idea or mindset na sundan ko yung leader ko since nagsalita na sila, hindi rin ako magbabayad ng subsidy. So dahil po sa actions ng Congress,
it resulted to defeating the state policy to instill health consciousness among the people. And ngayon punta naman po tayo dun sa pinaka-common na nakikita ko sa mga interviews ng mga senators. Yung rason daw kasi nila kaya nila zinero subsidy yung PhilHealth kasi gusto daw nila turuan ng leksyon or ng lecturean yung PhilHealth na para gamitin yung mga savings nila. So kung ako po tatanungin, dapat when we are going to teach a lesson to other government offices, hindi po dapat in a way that will violate constitutional provisions, okay? Kasi dito yung dahil sa pag-zero budget that can be considered as a violation, yun nga po nang diniscuss natin, which is Article 2 Section 15 or the right to health. So dapat hindi po ganun kung magle-lecture kayo. Dapat wala pong masasagasaan na constitutional provision. Meron naman pong legal remedies dyan na pwede i-file yung Congress or yung mga other politicians natin when there is a clear grave abuse of discretion na sa part ng PhilHealth, yung sa pag hindi nila paggamit sa kanilang excess funds or savings. Okay? So if it is clear po that there is already grave abuse of discretion or talagang klarong pang-aabuso sa part ng PhilHealth dahil sa hindi nila paggamit ng savings nila, dapat po pumunta yung Senate ngayon or yung appropriate politician na nagka-question on should go to the appropriate venue to address his or her grievances, and that is by going to court po, by invoking the power of judicial review. Kasi pag diretso lang po tayo zero budget, from how I see it po, there is going to be a clear violation po talaga of Article 2 Section 15 of the Constitution. Yun lang po yung sinasite ko ditong provision, but I am sure kung i-research pa natin thoroughly talaga, mas pahabain pa natin yung argument, there will still be other provisions pa po under the Constitution that could have been violated by the actions of Congress, considering po this is the right to health of every Filipino citizen that is now being affected by that zero budget subsidy. So in conclusion po, my main argument here is that the action of Congress by giving zero subsidy budget to PhilHealth for the year 2025, once it is signed into law po by President Bongbong Marcos, is unconstitutional po for being violative of Article 2 Section 15 of the 1987 Constitution. So yun po, klarong-klaro po na pag napirmahan di umano ni President Bongbong Marcos ay magiging unconstitutional itong batas, mga kabalitaan, para ho sa 2025 national budget sa ating bansa. That is my position po. However, meron pa naman pong chance na magkaroon ng budget yung PhilHealth considering hindi pa naman po napipirmahan ni PBBM yung batas or yung bill para maging General Appropriations Act na of 2025. As of the time of my recording po, which is December 17. So as of December 17 po, hindi pa napirmahan ni PBBM. So pwede pa po niya ma-realign naman yung pondo at mabigyan pa rin niya ng budget yung subsidy ng PhilHealth for 2025. Okay, so yun na po yung pinaka-discussion natin today. And before I end po, I would just like to apologize po to everyone kasi baka nagtatampo kayo sa akin kasi hindi na po ako masyado nakaka-reply sa comments in my last couple of videos, and that is. So yun po mga kabalita, no? Narinig ho natin si Attorney Niel Abayon, ay napakaganda ho ng kanyang diskusyon patungkol ho dito sa issue ho sa PhilHealth, sa zero budget ng PhilHealth. Kaya marami hong nagre-react dito. Kaya nga po si Ma'am Shelo Magno, nag-resign po yan. Nasa ano yata, hindi ko alam kung saan po yung department. Parang nasa DOF yata si Ma'am Sheila Magno, dahil hindi niya po malunok-lunok itong mga ginawang kabalastugan diyan sa Kongreso, mga kabalitaan, sa mayabang kapulungan. Kaya ho siya ay nag-iingay para ho hindi mapirmahan ni President Bongbong Marcos ang General Appropriation Act na magiging bataso na kung saan ay bibigay pahintulot na i-release yung budget na ito na kung saan ay naka-zero pa yung PhilHealth, yung budget ng PhilHealth. Kaya sobrang ingay ngayon ng mga mamamayang Pilipino. At may narinig ho tayo, may nakita na itong si Representative Garin, Congresswoman Garin, Janet Garin sa Iloilo, ay talagang kinampihan niya po yung Tingog Party List na pumirma, lumagda ng Memorandum of Agreement ng PhilHealth dahil nanghimasok ko itong Tingog Party List. So ngayon po, sa susunod, sa itong video na ating ipapakita ho sa inyo, ay hindi ho mananaig talaga yung kasamaan sa kabutihan, mga kabalitaan. Buti na nga, may natira pang kabutihan itong ating presidente. Bongbong Marcos, mga kabalitaan. At hindi ho nagpapabudol sa kanyang pinsan na si Tambaloslos, mga kabalitaan.
Paano na? Anong mangyayari? Sa bagay, may laban pa ho yung sambayan ng Pilipino para ho ito ay bibitbitin sa Korte Suprema na gagawing unconstitutional. At ito nga ang sinabi ni Attorney Niel Abayon na magiging unconstitutional ito dahil nasa bataso na kailangan ang PhilHealth ay hindi ho mawawalan ng budget taon-taon mga kabalitaan. Ewan ko ba, ang daming mga matatalino dyan sa Kongreso, ba't wala hong nakapag-isip ng ganon? Ha? Buti pa yung isang abogado ay talagang iniisip niya yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino, kaya nagbibigay ho siya ng reaction video patungkol ho sa sitwasyon ng PhilHealth mga kabalitaan. Pero dito na ho natin matutuldukan itong problema ho ng General Appropriation Act kung saan nandyan ho yung PhilHealth na wala pa hong budget na binibigay yung Kamara de Representante dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Kaya sa video ito, panoorin nyo po, ay misulang medyo may laman yung kanyang pagbibitaw ng salita ni Manong Ted sa kay Bersamin, na kung saan po ay nagbigay ho ng anunsyo yung ating presidente patungkol ho sa paglagda ng General Appropriation Act sa 2025 mga kabalitaan. Ang tanong ho, ay ito ba'y pipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos o hindi? Para malaman niyo po ang buong istorya, panoorin natin po si Manong Ted sa kanyang programa, kasama ho si DJ Chacha mga kabalitaan. Sige, eto ho muna mga kapatid. Earlier po today, meron pong inilabas na statement ang Malacanang. Babasahin po ito ni Baby Girl, please. Itong statement ni Secretary Lucas Bersamin. The scheduled signing of the General Appropriations Act on December 20 will not push through to allow more time for a rigorous and exhaustive review of a measure that will determine the course of the nation for the next year. The ongoing assessment is being led by the President himself in consultation with the heads of major departments. While we cannot yet announce the date of the signing, we can now confirm that certain items and provisions of the National Budget Bill will be vetoed in the interest of public welfare to conform with the fiscal program and in compliance with laws. So klaro po mga kabalitaan na yung anunsyo pala niyan ay hindi pa malalagdaan ho ni President Bongbong Marcos. Palakpakan! O di po ho ba? Buti na lang. Ha? May natitira pang awa itong ating Presidente Bongbong Marcos. Binivito niya ho ngayon mga kabalitaan at hihingi pa ho siya ng consultation sa mga eksperto sa mga different departments ho sa ating gobyerno kung ano po yung dapat gawin, at re-reviewin pa po ito bago ho mapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos, at may posibilidad ho na madadagdagan or sa ang madaling salita, magkakaroon ho ng budget na. Magbibigay ng subsidiya ang gobyerno ho dito sa PhilHealth. So paano na kaya? Anong sasabihin ng mga kongresista, mga kabalitaan? Kasi binyeto na. Ibig sabihin, pag na-veto na ho ng presidente, malamang may mga pagbabago ho dyan. May tatanggalin, may tatapyasan, at may dadagdagan, at mapupunan pa po yung iba mga kabalitaan. So ito ay medyo nakabawi ho yung ating presidente ho dito sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Kahit pa paano, maraming nagagalit to. Pero papasalamatan pa rin ho natin itong ating presidente na medyo mahina. Mabagal talaga yung kumilos yung presidente ho natin. No? O baka siguro lang na iniisip niya at nakikipagpulong muna siya sa mga eksperto sa bawat departamento ho ng gobyerno kung ano bang maitutulong. Iba talaga pag si Tatay Digong, kasi may word of honor yun. Pag siya na wala ng consultation sa ibang mga departamento, siya pa yung tinatanong ng mga department heads. Anyways, para hindi tayo mawala sa usapin ngayon, so balikan ho natin si Manong Ted mga kabalitaan. Alright, so heto na po si Manong Ted. In the interest of public welfare. Well, salamat po naman Secretary at sa Malacanang. Pero kung totoong ang inyo pong layunin ay ipaglaban ang interest of public welfare, ba't kinakailangan pa mag-ingay nila Cielo Magno? Ba't kinakailangan pa pong mag-ingay ng ilang pong kakaunti po lang naman na sektor
dito po, sa ngayon dito po sa isyong ito. Sa umpisa pa lang, alam naman po na ninyo di ba? Na ito po yung kalalabasan ng BICAM report kasi during the deliberation, meron namang consultation sa inyo. Maganda rin po sana nga dito magkalantaran na Yung sinasabing small committee na yan, sino ba talaga? Sa panig ng Senado, sino ba talaga nagdesisyon dito? Yung tinaguri nilang evil genius? O baka may nakikinig ngayong senador, ngumingisi-ngisi na. Sino ba nasunod rito? Diba? Nagkaroon ba talaga ng face-to-face meeting yung chairman ng Committee on Appropriations sa Aldico at si Grace po? As in face-to-face para pag-usapan to? O walang nangyaring ganung meeting? At tangi po naman nag-usap dito ay sila-sila. Kung sino yung sila-sila na yon, yung nga po sana ang malantad rito para matigil na po ito. Kasi kalabisan na po ito Ano pang silbi? Sabi nga ni Secretary Benny Leguesma, di ba, yung hirap, ano pang silbi ng ang laki ng gastos ng bayan, doon pa lang po sa pagbuo ng National Expenditure Program, pero sa bandang dulo, ang masusunod lang ay ilang tao lang. Hindi po ba? Sa bandang dulo po, kung ano lang po ang gusto nila, sila lang po ang masusunod ho dito. At ngayon nga, itong sitwasyon natin. Titigil ho tayo muna kasi po si Brad Jeff po yung nakahanda na at ayoko po naman ding, di ba, sirain po itong magandang umaga po ninyo. Hindi, ituloy mo daw, sabi ni Opo. Pastor Jeff. Kasi kapag pinag-uusapan natin ang interest of public welfare, hindi na po siguro kinakailangan pa na maghintay, di ba? Opo, ng reklamo at ingay. Nagkukusa na po sila dapat. Kung hindi pa ho nag-ingay dito ang mga tao siguro, baka hindi pa kayo kikilos Di po ba? Ito po yung sinasabi ni Professor Cielo Magno kahapon. Pakinggan po natin nga. Ako ngayon ko lang po nakikita si Ma'am Cielo na ganito po ang kanyang reaksyon sa mga pangyayaring ito. Malumanay po ito siya Opo, nag-resign ito by the way sa DOF dahil sa meron siyang mga hindi nagustuhan doon. Alright? At tama po ito no? Loyalty pledge. Siya ay nasa labas ngayon kaya ginagawa niya ito. That's really good. And yun po talagang ideal dyan. Okay? If you work for a man in heaven's name, work for him and speak well of him and stand by the institution which he represent. Diba? Pero kapag hindi ka may disgusto ka doon sa kinabibilangan mo, lumabas ka at doon mo sila birahin sa labas. That's loyalty pledge. So, anong sinasabi ngayon ni Cielo Magno? Pakinggan po natin. Ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Ito na po ang pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Do I hear any motion, Mr. Chairman? Continue, Mr. Chair. Mission to adjourn. Motion to... Okay, dyan lang po tayo muna. Babalikan pa ho natin to Kasi Grabe, nakapanayan namin matindi si yun, Secretary... Mabait din po itong si Secretary Laguesma. Nakita ko ninyo kapanayan. Ngayon po mga kabalitaan, so medyo mabigat-bigat din yung binitaw na salita ni Manong Ted. Kung sino ba, may nangyari hubang may kaganapan po bang pagtitipon dyan sa BICAM o baka text-text lang o tawag-tawag lang. No? So ngayon sa mga Senado, sa Senadora si Po at saka itong si Tamba at si Loslos, talagang lumalabas na yung katotohanan na may ginagawa talagang arrangement dyan para kanilang mapagkasunduan na hindi mabibigyan ng budget o zero budget ang PhilHealth mga kabalitaan. So, ano ba nila na inisip yun yung mga ganong bagay? Kasi yung tao, pag ikaw kasi mga kabalitaan, kung wala ka talagang gagawing masama o bad intention sa isang bagay, ay hindi mo talaga maiisip na gagawin mo yan. Kung meron kang makikita na sa tingin mo ay parang ikaw yung makikinabang, ay wala na hong pakialam dyan. Wala ka nang pakialam sa ibang tao. Basta importante matuloy at mapasa katuparan yung kagustuhan nila. Yun po yung sitwasyon sa panahon na ito ay binalangkas. Yung tinatawag lang General Appropriation Act kung saan dinedma yung PhilHealth natin mga kabalitaan.
Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video ngayon, huwag kalimutan ho mag-subscribe, pinutin ang notification bell, like, comment, i-share nyo na rin ho para at least malaman ho ng karamihan kung ano po yung mga kaganapan sa ating lipunan. At pakiusap ko lang po sa inyo, huwag nyo kalimutan, huwag nyo pong i-skip yung ating ads kung may makikita man kayo dyan. Para pangdagdag lang po yan sa 3-in-1 coffee natin at pambili ng toasted na tinapay, pandesal, para hindi ho tayo mapasmaho dito sa ating kinauupuan. Kasi nagpupuyat ho tayong gumawa ng reaction video at tulong na rin nyo ho yan sa amin. Kasi hindi ho kami binabayaran ng Pogo. Kaming mga vloggers, hindi kami binabayaran ng Pogo. Sariling sikap po at wala ho kaming direct contact sa mga taong ipinaglalaban namin yung kanilang karapatan. Dahil yung paglaban ho namin sa kanila ay paglaban din ho namin sa aming mga karapatan, naming mga vloggers, bawat isa ho sa amin mga kabalitaan. Kaya kita-kits tayo sa susunod pang mga i-upload nating video sa susunod na mga oras. Ako'y magpapaalam at maraming salamat ho, Luzon, Visayas at Mindanao, saan mga lupalop ng ating bansa ng mga OFW, Overseas Filipino Workers, at sa mga tuluyan na for good nang naninirahan sa Japan, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, New Zealand, saan pa ba? Amerika, meron pa ito nakita, Washington, Los Angeles, California, meron pa akong South Korea. Ayun, so napadpad na ho pala yung mga video natin doon sa mga kababayan nating mga Pilipino. Alright, ako'y magpapaalam na. Matsalam ho sa inyo. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.